Hello mga kayangga! Welcome back to our channel. Once again, I'm your narrator and voice actress, Miss Jem. And our voice actor here. Adel. Yes, and as promised, tayo po ay laging may kayanggaw of the day. At siya ay walang iba kundi Si Tita Sareno 213. Sabi niya, siguro kung magkakaroon ng Best YT Channel and Best Narrator, pasok po kayo sa Best. Sobrang aliw na aliw po ako sa inyong dalawa, Miss Jem and Sir Randall. Kahit anong karakter na bibigyan niyo po ng buhay, bukod pa ang ganda ni Miss Jem at pogi ni Sir Randall. Sayang, di mo sinabi kung taga saan ka. Pero maraming salamat kay Tita Sareno. Salamat. Maraming salamat sa pag-appreciate sa aming talent at sa channel. Yes. Pati naman, mga kayanggaw na natin patagalin pa. Dahil nakahanda ng ating istorya ngayong araw, kaya naman kumapit na at humandang kinikin at kilabutan sa ating istorya ngayong araw. Let's hit it! May mga taong nagsasabing hindi lahat ng halimaw ay nakatira sa madidilim na kagubatan. Minsan, nakakasalubong mo sila araw-araw nang hindi mo namamalayan. Nakikita mo silang nakangiti, tumutulong sa kapwa at nagtuturo sa mga bata. Akala mo ordinaryong tao lamang sila, pero pagsapit ng gabi, lumalabas ang tunay nilang pagkatao. Hindi rin ako naniniwala noon, hanggang sa malaman kong ang gurong humubog sa pangarap ko ay isa palang aswang. Magandang araw po, Miss Jem, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Matagal kong itinago ang karanasang ito dahil alam kong marami ang hindi maniniwala. Pero panahon na para ikwento ang buhay ng lalaking piniling maging mabuti kahit isinilang siya sa lahing kinatatakutan ng lahat. Ako nga po pala si Clara at ito ang aking kwento. Tagal kong hindi nakabalik dito ah. Parang walang nagbago sa kapilyang to kahit ilang taon nang lumipas. Uy, Clara, ikaw pala. Akala ko hindi ka na babalik ng Del Mundo ah. Nagulat nga rin ako na makitang nandito ka na pala, Sir Elias. Akala ko kasi lumipat ka na sa ibang lugar para magturo eh. Naku, maraming nag-aalok sa akin noon pero mas pinili ko manatili dito dahil dito ako mas kailangan ah. Talagang ganun ka pa rin hanggang ngayon ah. Lagi mo talagang inuuna yung ibang tao bago yung sarili mo. Ganun ka nga rin eh. Naku wala namang masama kung may matutulungan tayo, di ba? Mas masaya kapag may batang natutupad ang pangarap. Aba, Clara. Abay, mabuti naman at nakabalik ka na sa wakas. Nako, maraming nag-iintay sa'yo dito sa buong baryo. Magandang umaga po, Padre Ben. Nako, Namiss ko po kayong lahat dito. Lalo na yung lugar na to. hindi ka nagkabali sa pag-uwi. Marami pang batang nangangailangan ng isang guro na kagaya mo, Clara. Naku, natutuwa rin po ako na bumalik si Clara. Mas marami na kami magtutulungan simula ngayon. Alam kong magiging malaking tulong kayo dalawa sa mga bata. Pareho kayo may mabuting puso eh. Sana nga po hindi kayo mabigo. Gagawin ko pong lahat ng makakaya ko bilang guro, Padre Ben. Oh, Clara anak. Baka di na pa kita hinahanap. Alam ko dito ka una pupunta pagdating mo eh. Tay, buti naman po dumating kayo. Gusto ko po kasi sanang maglibot muna bago umuwi sa bahay eh. Alam kong special sa'yo ang kapilyang ito dahil dito nagsimula ang pangarap mo maging guro. Ay nako, totoo po yan, Tay. At si Sir Elias po yung taong unang naniwala na kaya kong matuto. Hindi ko makakalimutan ang kabutiang ginawa niya sa atin. Kaya habang buhay akong magpapasalamat sa kanya. Naku, wag na po kayo magpasalamat. Masaya na po ako na makita si Clara na natupad ang mga pangarap niya. Ay, magandang umaga sa inyong lahat. Napadaan lang ako para magbigay ng mga halamang gamot kay Padre Ben eh. O, Padre Ben, ito. Ay, maraming salamat, Corazon. Malaking tulong ang mga yan para sa may sakit sa baryo. Tama. Oh, Clara. Ay, naku welcome home. Mukhang mas lalo kang gumaganda ha. Simula nang umalis ka rito. Ay, naku, Aling Corazon talaga Bolera ka pa rin talaga. Ay, hindi naman pambobola yan. Ay, masaya lang akong makita kang ligtas kang nakauwi. Salamat po. Oh, mamaya, ipapakita ko kay Clara yung classroom. Marami na rin kasing nagbago rito eh. O sige, samahan mo siya. Ako na munang bahala sa kapilya ha. Uwi na muna ako sa bahay, Clara. Huwag ka magpapagabi ha. Apo, Tay, susunod po ako. Ingat po kayo ha. Sige. Elias, pwede ba kitang makausap sandali mamaya?
May kakaiba akong nararamdaman simula kagabi eh. Sige po, Aling Corazon. Pagkatapos namin maglibot ni Clara, pupuntahan po kita. Sige, mabuti naman kung ganon. Sana mali yung kutob ko. Bakit po, Aling Corazon? May problema po ba? Ay, wag mo na muna isipin yun, Iha. Mas mabuting mag-enjoy ka na muna sa unang araw ng pagbabalik mo, ha? Napatingin ako kay Aling Corazon nang bigla siyang tumahimik at napatitig ng matagal kay Elias. Wala siyang sinabi, pero may kakaiba sa ekspresyon niya na nag-iwan ng tanong sa isip ko. Pagkaalis niya, ipinasyal na ako ni Elias sa paligid ng lumang kapilya. Tahimik ang lugar at halos walang nagbago maliban sa mga maayos na itsura nito. Habang naglalakad kami, pakiramdam ko ay may kung anong hindi maipaliwanag sa paligid. Sinulyapan ko si Elias, pero nanatili siyang kalmado. Dito pa rin tayo magtuturo ng libre, lalo na sa pagbabasa tuwing hapon. Kahit kaunti lang ang mga bata, masaya pa rin ako na makita silang natututo. Halos wala kang nagbago dito ha. Alam mo, pakiramdam ko, bumalik ulit ako sa pagkabata habang naglalakad tayo eh. Naalala mo pa nung halos araw-araw ko nahuli dahil mas gusto mong maglaro. Tapos palagi mo sinasabi na mas mahirap pa ang alpabeto kaysa sa umakyat ng puno eh. Ay nako, wag mo na nga paalala yun. Hanggang ngayon hiya pa rin ako kapag naaalala ko yun eh. Pero hindi ka pa rin sumuko. Kaya alam kong balang araw magiging guru ka rin. Ikaw kasi yung naniwala sa akin noon. Kahit ako hindi ko akalain kaya ko palang abutin yung pangarap ko na yun eh. Naku, hindi mo kailangang mag-alala ng ganyan, no? Alam mo, magaling ka. Hindi ko lang nakita ang talino mo. Nakita ko rin kung gaano ka kasipag kapag may gusto kang maabot. Salamat talaga Sir Elias ha. Hindi ko yata nasabi sa'yo ng maayos yung pasasalamat ko bago ko umalis sa baryo dati. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ang nakita ka na bumalik ka dito bilang guro, sapat na sa akin yun eh. Saka Elias na lang tawag mo sa akin, naiilang ako pag tinatawag mo pa akong sir eh. Ganun ba? O sige, kung yan ang gusto mo, Elias. Aba, mukhang pasaya kwentuhan ninyo dalawa. Ako naman at hindi mailap si Clara pagkatapos sa maraming taon, ano? Hindi naman po ako naging maila, Padre Ben. Sadyang naging busy lang po talaga ako sa pag-aaral at pagtuturo noon. Mahalaga na dito ka na ulit. Sigurado ako matutuwa ang mga bata. Simula bukas, hati na tayo sa pagtuturo ah. Mas marami na tayong maabot na bata ng ganito. Kaya nga eh. Kaya excited na rin ako. Gusto kong suklian yung kabutihang ginawa ninyo sa akin noon eh. Yan ang gusto kong marinig. Ang kabutihan mas lalong lumalaki kapag ipinapasa sa iba. Elias, pasensya ka na pero hindi na talaga ako makapaghihintay pa mamaya eh. Pwede ba katang makausap sandali? Ano po bang nangyari? Mukhang mabigat ang dinadala niyo. May nakita kasi akong kakaibang bakas sa gubat. Hindi yun bakas ng ordinaryong tao o hayop. Sigurado po ba kayo? Matagal lang tahimik ang paligid natin ha. Ay naku bilang albularya. Alam ko ang pagkakaiba ng normal na tao at hindi. Kaya sana mag-ingat ka sa mga susunod na gabi ha. Naku Aling Corazon. Nakakatakot naman po yung sinasabi ninyo. May dapat po ba kami ipag-alala? Wala pang kasiguraduhan, Iha. Pero mas mabuti nang maging maingat kaysa magsisi sa huli. Pagdarasal tayo mamayang gabi. Na sana tayo ay gabayan na may kapal kung may paparating mapag-anim. Muna kayo mag-alala. Sisiguraduhin ko ligtas ang lahat sa baryo. Ganyan ka pa rin talaga. Lagi mong iniisip ang kaligtasan ng iba bago yung sarili mo. Ganun talaga. May mga taong dapat protektahan. Hanggat kaya ko, hindi ko hahayaang may masaktan. Habang pababa kami ng burol, bigla akong kinabahan at hindi ko maipaliwanag kung bakit. Pakiramdam ko, may lihim na nakamasid sa amin mula sa dilim. Sinubukan kong lingunin ang paligid pero wala naman akong nakita kaya ipinagkibit balikat ko na lamang iyon. Kinaumagahan, nagsimula ang una kong araw bilang guro sa lumang kapilya. Masaya kaming naghanda ni Elias para sa klase at habang pinagmamasdan ko ang kabaitan niya sa mga bata, lalo akong nahulog sa kanya. Ay, ang dami palang bata na pumupunta rito araw-araw, no? Nakakatawang makita na hindi nawawala yung kagustuhan nilang matuto. Kahit mahirap ang buhay nila, hindi nila sinusukuan ng pag-aaral. Yun ang dahilan kung bakit hindi rin ako sumusuko sa pagtuturo. Kaya pala hanggang ngayon, mahal na mahal ka pa rin nila, no?
Ramdam kasi nila yung totoong malasakit mo sa kanila. Hindi ko naman kailangang maging perpektong guro para mahalin nila. Sapat nang alam nila may taong handang gumabay sa kanila, Clara. Natutuwa talaga ako makita kayong magkasamang nagtuturo Mas buhay ang kapilya kapag may nagtatawanan dito. Mas madali po kasi magturo kapag may kasama, Padre Ben. Ang totoo po kasi niyan, mas marami rin ako natututunan kay Elias kahit na guro na rin po ako. Di natatapos sa pagkatuto sa loob ng silid-aralan, Clara. Kahit ako, may natututunan pa rin ako sa inyong dalawa araw-araw Salamat po, Padre Ben. Naku, sana mas marami pa kami matulungan habang nandito si Clara, no? Siya nga pala, Clara. May gusto ko sanang ipakiusap sa'yo. Ano po yun? Kapag inabot kayo ng dilim, mas mabuting umuwi na kagad, ha? Huwag na kayong magtagal sa paligid na gubat. Ganun po ba? Bakit po may nangyari po ba? Wala naman. Bilang pare, gusto ko lang na maging maingat ang lahat. Mas mabuti nang nag-iingat kaysa magsisi sa huli, di ba? Sa bagay po. Sige, mauna na muna ako, ha? Marami pa akong aasikasuhin sa loob ng kapilya. Sige po, Padre. Napansin ko lang, parang masyadong naging seryoso si Padre Ben, no? Ganyan talaga yan. Lalo na kapag nag-aalala sa mga taong baryo. Akala ko nga may gusto pa siyang sabihin eh. Kapag handa na siyang magsalita, siya mismo magsasabi sa'yo. Huwag mo na munang isipin yun. Sige. Nga pala, Clara. Pwede ba kitang ihatid mamaya hanggang bahay? Oo, gusto ko lang masigurong ligtas ka makakauwi. Hindi naman kailangan eh. Pero matutuwa ako kung sasamahan mo ako. Mas masarap din kasi may kausap habang naglalakad, di ba? Sa bagay. O sige, pagkatapos natin magligpit ng mga gamit natin dito, sabay na tayong umuwi, ha? Matagal na rin tayong hindi nakakapagkwentuhan ng ganito. Oo nga eh. Alam mo, pakiramdam ko, bumabalik ulit yung masasayang alaala ng pagkabata natin. Kaya nga parang kailan lang, ikaw yung batang ayaw magsulat dahil mas gusto mong manghuli ng mga tutubi. Hoy, naku, huwag mo na nga paalala yun. Nakakaya kaya. Guro na ako ngayon, tas ganun yung Kaya pinagagawa. natatawa ako. Sino ba naman mag-aakalang ikaw palang magtuturo dito balang araw? Ay, nga pala. May tatanong nga pala ako sa'yo. Sana hindi ka ma-offend ah. Sige lang, basta kaya kong sagutin, sasagutin ko. Bakit hanggang ngayon wala ka pa ring asawa? O kahit nobya man lang. Kasi wala man lang ako nababalita ang ipinakilala mo eh. Hindi ko akalain na diretsahan pala yung tanong mo. Sensya O na. talaga yung gusto mong malaman? Syempre. Kasi, gwapo ka naman. Mabait ka rin. Imposible namang walang nakagusto sa'yo, no? Kakagusto naman. Hindi lang natutuloy. O baka naman may tinatago kang sekreto. Sekreto naman yun. Huwag kang magagalit ah. Kala ko kasi dati, bakla ka eh. Grabe ka naman, bakla ka agad. Kasi naman anong gusto mong isipin ko? Halos lahat ng lalaki sa baryo may asawa na. O kahit nobya man lang, ikaw ni isa wala pa. Grabe ka naman. Hindi ko akalain na ganyan palang tingin mo sa akin noon, ha? Pasensya na. Sabi ko pa nga kay Itay noon, baka naman kaya wala kang asawa kasi wala kang natitipuhang babae. Alam mo, buti na lang hindi ko narinig yan. Dahil baka mahiya ako nun sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman kinuwento sa iba. Talagang tinago mo pa talaga yung chismis mong yan, ha? Siyempre, exclusive lang sa akin yun, no? Sabihin na nating hindi pa talaga dumarating ang tamang tao. Minsan may mga bagay na inuuna kaysa ang sariling kaligayahan, di ba? Lalim nun ah. Pero sige na nga, papaniwalaan na muna kita. Buti naman, at least hindi mo na ako mapagkakamalang bakla ngayon. Depende. Kapag umabot ka pa ng 60 taong walang nobya, magdududa na talaga ako nun, no? Grabe ka naman, huy. Biro lang. Napuno ng tawanan ng bakuran ng lumang kapilya habang patuloy kami nagkukwentuhan ni Elias. Matagal ko nang hindi nararanasang maging ganon kagaan ang pakiramdam ko. Pero napansin kong biglang humina ang ihip ng hangin at tila naging tahimik ang buong paligid. Maya-maya, may mabilis na yabag na papalapit sa amin. Paglingon ko, nakita kong hingal na hingal si tatay. Namumutla ang kanyang muka at halatang may masamang balitang dala.
Hindi ko alam kung bakit. Pero bago pa siya magsalita, bigla kong napansin na nanigas si Elias at tila may kinakatakutang siyang marinig. Elias, Clara. Mabuti naman at nabutan ko kayo rito. May masama akong balitang narinig galing sa kabilang barangay. Naku, ano po nangyari, Tay? Bakit naman po nagmamadali kayo ng ganyan? Ito na nga. May natagpo ang patay kanina madaling araw. Hanggang ngayon hindi pa rin alam ng mga tanod kung ano talaga nangyari. Diyos ko, aksidente po ba o may atraso? Hindi nila masabi. Basta kakaiba raw ang itsura ng bangkay. Kaya nag-aalala na ang mga tao. Baka naman po may atraso yun, Tay, kaya po pinatay. Baka may malaking utang, ganun. Yun alaman na. Ang nakakabahala ay nang makita siya. Butot balat ang kanyang itsura. Ha? Para bang hinigo pa kanyang katawan. Diyos ko, nakakatakot naman po pala yun, Tay. Kaya nga pinag-iingat muna ang lahat. Hanggat maaari iwasan mo ng maglakad sa gabi lalo na kung nag-iisa. Tama po yun. Mas mabuti nga po yun para maiwasan ng mga ganong pangyayari. Ay, ano ba yan? Kala ko tahimik lang ang buhay dito sa baryo tapos biglang ganyan. Kaya nga nagulat ang lahat sa mga nangyari. Pero may nasagap akong sabi-sabi sa baryo na isa raw diklom ang pumapatay. Diklong? Akala ko kwento lang ng matatanda yung mga yun Ganyan din ang akala ko noon. Pero pati mga tanod ay natatakot na rin dahil kakaiba talaga ang itsura ng bangkay. Sigurado po ba kayong diklom ang may gawa? Baka naman may ibang paliwanag sa mga nangyayari. Yun din ang tanong ko. Pero pare-pareho ang sinasabi ng mga nakakita ng bangkay. May nakakita kayo sa salarin. May nagsabing nakita nila ang mukha nito. Wala naman. Bakit? Elias? Uy, ayos ka lang ba? Parang namumutla ka. Ayos lang ako. Medyo nabigla lang ako sa balita. Sigurado ka? Kanina lang masaya ka pa pero ngayon parang may iniisip kang malalim. Huwag kang mag-alala. Baka napagod lang ako sa maghapon. Simula ngayong gabi, mas mabuting wag na muna kayong magpapagabi sa labas ha. Hindi natin alam kung hanggang saan makakarating ang nilalang gayon. Kung totoo man ang kanilang mga sinasabi. Sige po, Itay. Ingat po kayo Ako na pong bahalang maghatid kay Clara pa uwi. Sisiguraduhin ko pong ligtas siya. Maraming salamat, Elias. Kampante ako kapag ikaw ang kasama ni Clara. Sige na anak, iikot na muna ako sa likod ng kapilya dahil may pinapagawa pa sa akin si Padre Ben. Sige po. Ingat po kayo, Tay. Inahapunan, sabay kaming nagligpit ni Elias ng mga gamit sa loob ng kapilya. Habang nagkukwentuhan kami, mas lalo kong nakilala ang kabutihan at pagiging mapagkumbaba niya. Madali siyang pakisamahan at palagi akong napapangiti sa mga simpleng kwento niya. Hindi ko na malayang hinihintay ko na pala ang bawat pagkakataong makasama siya. Kahit ilang araw pa lang kaming magkasama ulit, pakiramdam ko, matagal ko na siyang kilala. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, unti-unti na namang bumukas ang puso kong akala ko'y hindi na muling magmamahal. Ang dami pala nating nagawa ngayong araw, no? Hindi ko na malayang lumipas na agad yung oras habang kasama kita, Elias. Ganito talaga sa baryo. Kapag masaya ang ginagawa mo, parang ang bilis lang ng bawat araw. Hindi talaga ako nagsisising bumalik dito. Alam mo, pakaramdam ko, dito talaga ang lugar na gusto kong paglingkuran Talaga? Saya naman ako marinig yan Sigurado ako matutuwa rin ng mga bata, lalo na mga magiging estudyante mo, Clara. Ikaw kasi talaga yung dahilan kung bakit pinili kong maging guro. Kaya medyo nakakailang nakatrabaho na kita ngayon Bakit naman? Kasi dati, estudyante mo lang ako. Ngayon, pakiramdam ko, kailangan kong pantayan yung galing mo. Babaw mo ikumpara ang sarili mo sa iba. May sarili kang paraan ng pagtuturo at yun ang makakapagpaganda ng mga magiging pagtuturo mo sa mga estudyante mo. Alam mo, ang galing mo kasi magpalakas ang loob Kasi ano ka ba, totoo naman yun. Pero alam mo, naisip ko lang, hindi ka ba nasasabang manatili rito? Kasi ang dami namang pagkakataong umalis ka. Minsan. Pero sa tuwing may mga batang unang natututong bumasa o sumulat, pakiramdam ko sapat na yun para manatili ako dito sa baryo. Kaya pala talagang mahal na mahal ka ng mga tao rito, no? Alam mo, totoo niyan, hindi ko naman iniisip na mahal nila ako Ang mahalaga sa akin ay may matutunan sila bago sila umalis ng paaralan. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Sana ikaw rin. Ano ibig mo sabihin? Ikaw pa rin yung Clara na hindi sumusuko kapag may gusto siyang maabot. Siyempre, hindi ko makakalimutan yung sinabi mo sa akin noon, no?
Alin dun? Sabi mo, hindi sukatan ng talino ang mabilis matuto. Ang mahalaga, hindi ka humihinto. Alam mo hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yun. Sabi. Hindi ko akalain na naaalala mo pa yun ha. Paano ko naman kasi makakalimutan? Malaking bagay yung para sa mga batang halos mawalan ng tiwala sa sarili, no? Nalala sa akin, Clara. Wala yun. Kaya po ka nagkakasundo na kayo kagad dalawa. Para kayong hindi nagkahiwalay ng ilang taon, ano? Si Elias pa rin naman po kasi yung dating Elias na nakilala ko nun, Padre Ben eh. Mabait pa rin po siya, tapos hindi marunong tumanggi kapag may humihingi po ng tulong. Ay, nako. At totoo dyan, yan din ang kinakabahala ko minsan eh. Masyado niyang inuuna ang iba kaysa sa sarili niya. Padre Ben, ayos lang po ako. Alam niyo naman po hanggat kaya ko, gusto kong makatulong kahit sinong nangangailangan, hindi po ba? Napangiti ako habang pinagmamasdan silang dalawa. Halatang matagal nang magkakilala sina Padre Ben at Elias at ramdam kong totoo ang pag-aalala ng mga ito para sa kanya. Bago pa ako makapagsalita, dumilim ang kalangitan at unti-unting lumamig ang ihip ng hangin. Bigla ring dumating ang Itay Pepito. Anak, uuwi na ba kayo? Mukhang uulan pa yata mamayang gabi. Opo, Tay. Nagliligpit na lang po kami ni Elias at susunod na po ako. Salamat naman ha. Salamat Elias sa pagsama sa anak ko. Mas kampante talaga ako nakasama mo siya sa daanan. Huwag po kayo maglala. Hindi ko hayang may mangyari masama kay Clara. Lagi mo na lang akong pinoprotektahan ha. Hindi ka ba napapagod kakaisip sa ibang tao niyan? Hindi naman nakakapagod ang protektahan ng mga taong mahalaga sa'yo, no? Mas mahirap para sa akin na magsisi kapag may nangyaring hindi maganda. Oo sir, mauna na ako Clara. Baka hindi ko maambutang tuyo pa nga mais kapag binilat ko eh. Sige po Tay, ingat po. Teka lang Pipito. Samahan mo muna ako at may bibigay ako sa inyong mga kamote. Saksako rin yun. Talaga ba? Sige po, Padre Ben. Narinig mo ba yun, Elias? Parang may malakas na humahampas sa pinto. Dito ko lang sa likod ko. Titignan ko lang kung anong dahilan ng ingay. Ilang taon kitang hinanap, Elias. Mukhang nakalimutan mo na ang pangakong ginawa mo sa aming lahi ah. Liraya, bakit ka nandito? Hindi ka dapat nandito sa loob ng baryo to. Alam mo kung ano ang sadya ko. Hindi ako aalis kahit itaboy mo pa ako. Nandito ako para sunduin ka. Ang nakatakdang maging asawa ko. Napatingin ako kay Elias nang bigla siyang nanigas sa kinatatayuan niya. Ngayon ko lang siya nakitang mawalan ng kulay ang muka at hindi maalis ang tingin sa babaeng bagong dating. Napatingin din ako rito, pero wala naman akong makita na kakaiba sa kanya. Tahimik kaming lahat habang umiihip ang malamig na hangin sa paligid. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun na lamang ang reaksyon ni Elias, pero pakiramdam ko may matagal na silang lihim na hindi ko alam. At sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng takot na hindi ko maipaliwanag. Oh, hindi mo man lang ba ako sasalubungin na mahigpit na yakap, Elias? Matagal kitang hinanap bago kita natagpuan sa baryong to. Hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan natin ang nakaraan, Liraya. Umalis ka na habang maaga pa. Hindi ako umalis sa aming lahi para lang paalisin mo ko ng ganito, Elias. Dumating ako para kunin ang lalaking ipinangako sa akin. Teka, sandali lang. Sino ba siya, Elias? Bakit parang matagal na kayo magkakilala? Clara, huwag ka na muna mangialam. May mga bagay na hindi ko pa kayang ipaliwanag sa iyo ngayon. Umalis ka na muna. Pero, paano naman ako hindi makikialam kung sa harap ko mismo nangyayari yung lahat? Karapatan ka naman sigurong malaman kung ano yung nangyayari, no? Mukhang wala ka pang sinasabi sa kanya, Elias, ah. Hindi niya ba alam kung sino talaga ako? Tama na, Liraya. Kaya kung matama yung mga tao walang kinalaman dito. Hindi sila madadamay kung sasama ka sa akin. Isang desisyon mo lang, matatapos na ang lahat. Ano kaguluhan ito? Naririnig ko ang malakas ninyong bulses mula sa loob. At sino naman ang matandang to? Isa rin ba siyang haharang sa akin, ha? Hindi ko alam kung sino ka iya. Pero ayokong gumawa ka ng gulot dito sa loob ng kapilya. Kapilya? Nakakatawa naman. Hindi kayang protektahan ng lugar na ito ang taong kukunin ko.
Ay, teka nga. Kaya pala napakalakas ng masamang kutob ko. Ikaw pala ang presensyang nararamdaman ko. Mukhang magaling kang umamoy ng kakaibang nilalang matanda, ha? Sayang naman, huli mo na akong nakilala. Alam kong hindi ka tao. Ramdam ko ang madilim na enerhiyang bumabalot sa katawan mo. Hindi rin ordinaryong tao ang lalaking pinagtatanggol ninyo. Hindi ba, Elias? Sumagot ka. Clara, lumayo ka na riyan. Hindi maganda ang kutob ko sa babae yan. Teka, Padre Ben, hindi po ako aalis dito hanggat hindi ko po nalalaman yung totoo. Ayoko namang iwan si Elias sa ganitong sitwasyon, no? Clara, nag-aalala lang ako sa kaligtasan mo. Hindi ko gusto ang tingin niya para sa'yo. Hindi rin naman po ako komportable sa kanya eh. Pero hindi ko naman po kayang talikuran si Elias ngayon. Ang tapang mo para sa isang taong babae ah. Hindi mo ba alam kung sino ang pinagtatanggol mo? Baka magsisi ka. Hindi ko man alam ang lahat, pero kilala ko ang pagkatao ni Elias. Hindi siya masamang tao. Masamang tao? Ay nako, dahil hindi naman talaga siya tao. Tama na. Hindi mo kailangang sabihin ng mga bagay na hindi dapat nila malaman. Bakit? Hanggang kailan mo ba itatago ang tunay mong pagkatao, Elias? Hanggang kailan ka magpapanggap na isa kang ordinaryong guro? Clara. Ginawa ko ang lahat para magkaroon ng katahimikan ng buhay ko. Huwag mong sirain ang pinaghirapan ko. Wala kang karapatang mamili. Nakatalaga kang maging asawa ko simula pa nang ipinanganak tayo. Elias, ano bang ibig niya sabihin? Bakit parang may tinatago ka sa amin, ha? Clara, patawarin mo ako. Hindi ko pa kayang sabihin ang buong katotohanan. Pues kung hindi mo sasabihin, ako ang magsasabi sa kanya. At kapag nalaman niya ang totoo, tingnan na lang natin kung mananatili pa rin yan sa tabi mo. Umalis ka na! Huwag mo ako susubukan, Liraya. Dahil hindi mo magugustuhan na makita ako magalit. Sige, basta hindi pa tayo tapos, Elias. Papalikan kita. At sa susunod, wala nang makakapigil sa akin. Pakiusap, Liraya. Habang may natitira ka pang respeto sa mga alaalang pinagsamahan natin, huwag mo nang idamay mga taong walang kasalanan. Akala mo ba susuko ako ng gano'n lang? Hindi kita ibibigay sa babaeng yan. Wala kang makukuha sa pananakot at dahas. Kung gusto mo akong harapin, ako lang ang balikan mo. At huwag ang mga tao. Sige, pero tandaan mo ang gabing ito. Dahil ito na ang huling beses na makikita mong payapa ang baryong to. Himik kaming lahat matapos mawala si Leraya. Walang nagsasalita habang nakatingin lang kami sa lugar kung saan siya biglang naglaho. Napatingin ako kay Elias at ngayon ko lang siya nakitang ganon kaseryoso. Gusto ko sana siyang tanungin pero ramdam kong hindi pa siya handang sabihin ng lahat. Nang palubog na ang araw, nagpa siya kaming umuwi na. Tahimik kaming naglalakad ni Elias pababa ng burol. Pero hindi namin alam, may isang nilalang pala na palihim na sumusunod sa amin mula sa madilim na gubat. Doon na pala magsisimula ang unang pag-atake ng mga nilalang na matagal nang nagtatago sa dilim. Elias, simula nang dumating yung babaeng yun, hindi ka na mapakali dyan ah. Pwede mo namang sabihin sa akin kung ano talaga yung nangyayari. Ano ba yun? Pasensya ka na, Clara. Gusto kitang sagutin pero hindi pa ito ang tamang oras para malaman mo ang lahat. Hindi ko naman hinihingi yung lahat ng sikreto mo eh. Ang gusto ko lang maintindihan kung bakit parang takot at takot ka sa kanya. Hindi ako natatakot. At kinakatakot ko lang dahil baka mapahama ka dahil baka malaman nila kung gaano tayo kalapit. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan kung bakit parang kailangan mo ako ilayo eh. Wala naman ako ginagawang masama sa kahit na sino ah. Yun nga ang dahilan kaya gusto kitang protektahan. Ayoko madamay ka sa kasalanan na hindi mo naman ginawa. Mabuti naman at naabutan ko kayo rito. Sasamahan ko na kayong umuwi at madilim na rin ang daanan. Naku tay, ayos lang naman po kami ni Elias eh. Konting lakad na lang po, nasa bahay na rin kami. Kasi ako hindi nakampante. Iba ang pakiramdam ko nang umuwi ako kanina. Naiintindihan ko po kayo, Mang Pipito. Ihatid ko po si Clara hanggang sa may pintuan ng bahay ninyo. Ay, sandali lamang, kayong tatlo ha. Ako may nakalimutan akong ibigay kanina. May gusto akong ibigay bago kayo umalis. Oh. Ano po ito, Aling Corazon? Mukhang halamang gamot po ang laman ng maliit na supot na to ah.
Oo, mga tuyong dahon at asin ang nasa loob niyan. Hindi man ito mapipigilan ng lahat ng kasamaan. Pero makakatulong naman iyan na maitaboy ang masasamang nilalang. Maraming salamat po, Aling Corazon. Malaking tulong po ito kung sakaling dumating ang oras na kinakatakutan ninyo. Sana lang hindi ngayong gabi dumating iyon. Pero pakiramdam ko malapit na tayong subukin ng panahon. Yan kayong lahat sa pag-uwi. Isasara ko na ang kapilya pagkatapos sa inyong umalis. Sige po, Padre Ben, salamat po. Bukas po ulit kami babalik ng umaga. Ako'y kabayad kayo ng Diyos sa daanan. Huwag kayong hihiwalay sa isa't isa, ha? Opo. Opo, Padre Ben. Sisiguraduhin ko ligtas sila makakauwi. Ang tahimik ng gabi ngayon Parang wala kahit ibon. Pansin ko rin yan. Tumigit ka lang sa akin. Manatili ka sa tabi ko. Teka, bakit parang mas lalo ka naman naging seryoso dyan? May kakaibang presensya sa paligid natin. At sana nagkakamali lang ako. Anong tunog yan? Parang sa aso yun o baboy ramo, ha? Ay, Diyos por santo. Yun na nga ba ang sinasabi ko? Ang mga tiklom. Oh, Pepito, lumayo na muna kayo dito. Ako nang titingin ko ano yun. Elias, hindi. Hindi kita iniwan dito na mag-isa, no? Lara, pakinggan mo na muna ako ngayon. Ito na ang pagkakataon na hinihiling ko sumunod ka sa akin. Akala mo ba susundin ko ang usapan natin? Sinabi ko nang hindi kita hahayaang mapalapit sa babaeng yan. Raya. Ikaw na naman. Ano ba talagang gusto mo sa amin, ha? Wala akong pakialam sa inyong lahat. Ang gusto ko lang ay ibalik sa akin si Elias. Si Raya, tumigil ka na. Wala kang mapapala sa pananakot sa kanila. Hindi ako ang dapat mong pigilan. Tingnan mo yung nasa likuran mo. Elias, tao ba yun? Bakit parang hindi normal yung itsura niya? Huwag kang lilingon ulit. Tumakbo na kayo ni Mong Pepito papunta sa baryo habang may oras pa. Hindi na tayo iwan dito, Elias. Sama-sama tayo haharap sa kung ano man yan. Wala na tayong oras makipagtalo. Gawin niyo ang sinasabi ko kung gusto niyo mabuhay. Tama si Elias. Umalis na tayo rito. Sa inyo! Hindi po ako aalis. Mula sa dilim ay lumitaw ang isang nilalang na may mapupulang mata at mahahabang kuko. Sa unang pagkakataon, nakita kong unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Elias. At doon ko naramdaman na hindi nga niya maitatago pa ang tunay niyang pagkatao. Nanigas ako sa kinatatayuan ko habang papalapit ang mabangis na nilalang. Hindi na ito mukhang tao at tila handang pumatay anumang oras. Umakbang si Elias sa harapan namin na parang handang ibuwis ang sariling buhay para protektahan kami. Doon ko nakita ang isang panig niya na hindi ko pa kailanman nasisilayan. Elias, ano ba talaga yung nilalang na yan? Bakit parang siya ordinaryong tao? Huwag mo na munang isipin ko ano siya. Ang mahalaga ngayon, mailayo kayo sa panganib. Hindi kita iiwan dito, Elias. Hindi ko kayang panoorin na mag-isa ka na laban. Magpipito, pakiusap lang po. Mas maganda na pamprotektahan ko muna kayo. Hindi ko kayo kayang isipin habang lumalaban ako. Hindi ako aalis dito. Hindi kita kayang sa ganitong Clara, sitwasyon. pasi ka sa akin. Kapag sinabi ko tumakbo ka, gawin mo na. Huwag ka nang lilingon. Hanggang ngayon, sila pa rin talaga ang inuuna mo. Kailan mo ba matatanggap na hindi ka kabilang sa kanila, ha? Hindi ako babalik sa inyo ni Raya. Matagal ko nang pinili ang buhay na meron ako ngayon. Hindi mo pwedeng takasan ang kapalaran mo, Elias. Nakatanda kang maging asawa ko simula pa lang nung una. Hindi ko pinili ang kapalaran na yun. At hindi mo pwedeng pilitin ang puso ko. Teka, ano bang ibig niya sabihin, Elias? Bakit ko makapagsalita siya para mapatag ka na Sige ng na, Clara. bakit? Sasabihin ko ang lahat pagkatapos ito. Pero kailangan mo na muna magtiwala sa akin. Ako, Elias, huwag mo nang pigilan ang sarili mo. Wala ka ng ibang paraan para mailigtas ka, be. Yan yun, tunay ko anyo, Aling Corazon. Kapag nangyari yun, pamumuhuyan nila ako. Mas gugustuhin nilang malaman ang katotohanan kaysa mamatay sa kasinungalingan. Hindi mo na kayang itago pa ang pagkatao mo. Elias, anak, isa kailangan natin tanggapin ang katotohanan kahit masakit. Kung mabuti ang puso mo, hindi yun mababago ng tunay mong anyo. Padre Ben, natatakot akong mawala ang tiwala nila. Yun ang bagay na ayoko mangyari. Ang kabutihan mo ang nakikilala namin. Hindi ang pinagmulan mo. Hindi madaling mabura ang mga taong tinulungan mo. Ako, Elias, tingnan mo. Papalapit na siya sa atin. Pumikit ka lang kung natatakot ka. Lara, ayoko yun ang unang alaala mo sa akin. Hindi ako pipikit.
Kahit ano pa yung makita ko, gusto ko manatili lang sa tabi mo, Elias. Sigurado ka dyan ha. Pag nakita mo ang totoo, wala nang bawian yun, Clara. Sigurado ako. Mas naniniwala ako sa kabutihan ng puso mo kaysa sa kung anong sikreto yung tinatago mo. Tama na ang pagtatago, Elias. Ipakita mo na sa kanila kung anong nilalang ka talaga. Kung ito lang ang paraan para mailigtas sila, tanggapin ko ng kahinatnan. Ikaw, isa kang... Sa akong tiklam. At ito ang lihim na matagal kong tinatago sa inyo lahat. Hindi ako napasigaw o napaatras nang makita ko ang tunay na anyo ni Elias. Sa halip, ang naalala ko ay ang gurong matyagang nagturo sa akin kung paano bumasa, sumulat at mangarap. Kahit nagbago ang kanyang anyo, hindi nagbago ang kabutihang nakilala ko sa kanya. Napansin iyon ni Liraya at lalo siyang nagalit nang makitang hindi ako natakot kay Elias. Napangisi siya. Pero halatang puno ng galit ang mga mata niya. Para sa kanya, yun na ang simula ng pagkawala ng lalaking matagal na niyang inaangkin at ng laban ng matagal niya nang hinihintay. Sige, tumingin ka sa kanya, Clara. Iyan ang tunay na anyo ng lalaking pinagtatanggol mo. Nakikita ko ang anyo niya, Liraya. Pero mas malinaw ko nakikita ang kabutihan ng puso niya. Ang kabutihan niya, panandalian lang yan, Clara. Darating ang araw na mananaig din ang dugong dumadaloy sa katawan niya. Kung gusto niyang manakit, matagal niya na sanang ginawa yon. Pero simula ng bata pa lang ako, tinuro niya na sa akin ang tumulong at pagmahal sa kapwa. Clara, hindi mo ako kailangan ipagtanggol. Mas magiging ligtas ka kung lalayo ka sa akin. Hindi ako aalis dahil lang nalaman ko yung sekreto mo. Hindi mababago na nakakatakot ang anyo mo ngayon yung mabuting puso mo. Hindi ganun kasimple ang sitwasyon. Kapag nanatili ka sa tabi ko, ikaw ang unang masasaktan ng mga kalahi ko. Kung ganun, haharapin natin yun na magkasama. Hindi kita iiwan sa oras na ikaw yung nangangailangan. Anak, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Hindi biro ang kinakaharap natin ngayon. Opo, tay. Kilala ko po si Elias. At hindi ako naniniwalang masama siyang nilalang. Hindi ko maintindihan ang lahat ng mga nangyayari. Pero nakikita ko kung paano niya tayo pinoprotektahan. Yun din po yung nakikita ko, itay. Kaya hindi ko po siya husgahan dahil lang sa nagbago yung anyo niya. Clara, mabigat ang desisyong ginagawa mo. Sigurado ka bang handa ka panindigan yan? Opo, Padre Ben. Ang taong nasa harap ko yung gurong nagbigay sa akin ng pangarap. At hindi po isang halimaw. Mabuti kung gano'n. Ang tunay na kabutihan ay nasusukat ng mga ginawa ng tao, hindi sa kanyang pinagmulan. Padre Ben, hindi ko inaasahan matatanggap niyo po ako. Akala ko itataboy niyo ako ng palabas ng baryo. Kung itataboy makita, dapat noon pa. Marami sanang batang hindi natutong bumasa. Hindi ko tatalikuran ang taong buong buhay na naglilingkod para sa iba. Sinabi ko na yan sa iyo noon, Elias. Hindi habang buhay na maitatago mo ang katotohanan. Pero gusto ko sana mabuhay bilang ordinaryong tao kahit sandali lang. Wala dang saysay ang pagtatago ngayon. Ang kailangan mo, protektahan ang mga taong mahal mo. Yun ang gusto kong gawin simula pa noon. Sana lang, hindi sila madamay dahil sa akin. Ang saya palang panoorin ang drama niyo. Pero wag kayong masyadong maging kampante. Ano ba bang gusto mong babae ka? Hindi pa ba sapat yung ginawa mong pananakot, ha? Hindi pa nagsisimula ang pananakot ko, Clara. Ang gusto ko, maramdaman mo ang sakit ng pang-aagaw sa taong nakalaan sa iba. Hindi ko siya inagaw. At wala akong alam sa sinasabi mo, no? Kahit wala kang alam, ikaw pa rin ang dahilan kung bakit tumalikod si Elias sa aming lahi. Kaya ikaw ang magbabayad sa kasalanang yon. Tama na! Tigilan mo na siya, Liraya. Wala siya kinalaman sa mga desisyong ginawa ko. Nagkakamali ka, Elias. Siya ang dahilan kung bakit tuluyan mong tinalikuran ang kapalaran mo. Pinili ko ang sarili ko lantas. Walang sino man ang pumilit sa akin. Kung ganon, sisirain ko na lang ang landas na pinili mo. Sisiguraduhin kong mawawala sa'yo ang babaeng yan. Kailan na siya nawala?
Paano siyang biglang naglalaho ng ganun, ha? Sa'yo sa mga kakayahan namin, Clara. At hindi pa siya tapos. Kapag tahimik na si Liraya, mas lalo siyang mapanganib. Anong ibig mong sabihin? Ano pa bang balak niyang gawin? Ako target niya. Ikaw nang susunod niyang hahabulin. Kung ganun, mas lalo kung hindi pwedeng lumayo sa'yo. Elias, ayoko ikaw lang humarap sa lahat ng to. Hindi mo naiintindihan, Clara. Habang malapit ka sa akin, mas lalo ka lang nalalagay sa panganib. Alam ko yung panganib pero hindi ko kayang iwan ka mag-isa. Sandali na. Teka, ano yung hawak mo? Isang kwintas na may mutya. Matagal ko na itong iniingatan. Ang ganda naman yan. Saan mo nakuha yan? Regalo ito ng mga diwata noong matagal na panahon ba. Ibinigay nila to sa akin bilang proteksyon laban sa mga tiglom. Totoo ba talaga yan? Bakit nila binigay yan sa'yo? Dahil mas kailangan mo ito. Ha? Sa akin. Totoo ba talaga yan? Bakit mo binibigay sa akin? Dahil mas kailangan mo ito kaysa sa akin, Clara. Paano ka naman? Wala ka na magiging panangga. Hindi ko na rin magagamit yan. Dahil isa akong diklom. At huwag mo akong isipin. Mas panatag ang loob ko kapag alam ko ligtas ka. Hindi ko alam kung paano kita papasalamatan. Hindi mo Elias. kailangan pasalamatan. Isuot mo lamang ito. At huwag na huwag mong tatanggalin kahit anong mangyari. Sige. Hindi ko tuhubarin, Elias. Mahigpit na hinawakan ni Elias ang kamay ko habang nakatanaw sa madilim na gubat. Alam niyang hindi simpleng pagbabanta ang iniwan ni Liraya sa amin. Dahil simula sa gabing iyon, bawat hakbang ko ay babantayan na ni Liraya na handang pumatay alang-alang sa selos at obsesyon niya kay Elias. Lumipas ang ilang araw na tila naging tahimik muli ang Barrio del Mundo. Ngunit alam naming lahat na panandalian lamang ang katahimikang iyon. Simula nang iahayag ni Elias ang tunay niyang pagkatao, hindi niya na ako iniwan kahit saan man ako magpunta. Kahit pilit niyang inilalayo ang sarili niya sa akin, mas lalo ko lang nakikita ang kabutihan ng puso niya. Hindi ko alam na sa araw ding iyon, sisimulan na ni Liraya ang una niyang pagtatangka na kitilin ang buhay ko. Napapansin kong hindi ka na halos natutulog nitong mga nakaraang araw Lagi ka na nagbabantay sa paligid ng kapila, Elias. Hindi kasi ako mapakali habang malaya pa si Liraya. Alam kong hindi siya titigil hanggat hindi niya nakakamit ang gusto niya. Pero hindi mo naman kailangang akuin mag-isa yung lahat ng problema Hayaan mo may tumulong din sa'yo kahit minsan, Elias. Gustuin kong ako ang mapahama kaysa ikaw. Hindi ko kakayanin makita ka nasasaktan ng dahil sa akin. Pero hindi mo man lang ba naiisip na nasasaktan din ako kapag nasasaktan ka? Kaya nga nilalayo kita sa akin eh. Araw na magkasama tayo, mas lalong nalalagay ka sa panganib. Narinig ko ang usapan ninyo dalawa. Hindi niyo ba ninyo napapansin pareho lang kayo nagsasakripisyo para sa isa't isa? Padre Ben, hindi ko po talaga kayang pabayaan si Elias Siya po yung dahilan kung bakit naging ganito ako ngayon. At ikaw naman ang nagbibigay sa kanya ng dahilan para manatiling mabuti. Hindi aksidente na muli kayo pinagtagpo. Padre Ben, ayokong umasa si Clara sa isang kagaya ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko mapipigilan ang lahi ko. Hindi ang lahi mo hahatol sa'yo. Ang mga ginagawa mo sa araw-araw ang tunay na sukatan ng pagkatao mo, Elias. Alam ko po yun. Maraming salamat po sa mga gabay ninyo, Padre Ben. Siya nga pala, duman kanina si Ali Corazon, Elias. Ang sabi niya ay may nakita raw siyang sariwang bakas sa likod na kapilya. Hindi yun bakas na iniwan mo. Sigurado po ba kayo? Wala naman ako naamoy na ibang diklom kagabi Isa lang ang ibig sabihin nito. Mukhang may inutusan si Liraya na palihim na magmamasid sa inyo. Ibig sabihin, malapit lang siya sa atin? Diyos ko, kaya pala parang pakiramdam ako kung may sumusunod sa atin. Mukhang hindi ka nagkakamali dyan, Clara. Mukhang matagal ka na niya binabantayan pero ngayon, kumikilos na siya. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Kailangan na nating mas maging maingat ngayon. Huwag ka mag-alala, Elias. Tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Clara, di ka ba sasama mamaya sa iyong itay sa pag-uwi? Dito na po muna ako, Padre Ben. May mga gamit pa kasi kami ayusin ni Elias para sa klase bukas Sige, pero huwag ka magpapagabi ha. Kapag dumilim na umuwi ka agad. Opo, wag po kayo mag-alala. Magiging maingat po ako.
At ihahatid ko rin po siya mamaya. Hindi ko siya hayaang maglakad mag-isa. Salamat, Elias. O sige na, maiwan ko na muna kayo, ha? Sige po, ingat po kayo, Padre Ben. Elias, pupunta lang ako sa balon para kumuha ng tubig ha. Mabilis lang naman akong babalik. Sasamahan na kita. Ayoko lumayo ka sa akin nang ikaw lang mag-isa. Ay nako, isang timba lang naman yung kukunin ko. Hindi naman siguro ako aabutin na 5 minuto doon, no? Kahit 1 minuto lang yan. Sapat na yan para may mangyaring hindi maganda. Sige na, hayaan mo na ako samahan ka. Ay, sige na nga. Mukhang wala rin naman ako magagawa kapag nag-aalala ka eh. Tapos sa pag-intindi. Alam mong mas panatag ang loob ko kapag nasa tabi lang kita. Elias, bakit biglang tumahimik? Kanina lang may ingay pa sa paligid ah. Tara, umatras ka. Inaamoy akong tiklo at sobrang lapit niya. Ha? Ang sweet nyo namang dalawa. Mas masakit pala kayong paghiwalayin kapag ganito na kayo kalapit. Iraya, kailan pa ba kami susundan? Hanggang sa araw na mawala ka sa buhay ni Elias. At mukhang ngayon na ang tamang pagkakataon para mangyari yun. Bago pa ako makapagsalita, biglang may maitim na anyong sumugod mula sa likod ng mga puno. Wala na akong oras para umiwas nang mabilis na humarang si Elias at sinalo ang mabangis na pag-atake. Napasigaw si Padre Ben at ang Itay Pepito habang agad na tumakbo papalapit sa amin. Samantalang nanlaki ang mga mata ni Aling Corazon na tila matagal na niyang kinakatakutan ng sandaling iyon. Mabilis niyang inilabas ang kwintas na lagi niyang dala at mariing ipinagdasal ang aming kaligtasan. Nanginginig akong napayakap kay Elias habang pilit niya akong inilalayo sa panganib. Sa sandaling iyon, naunawaan kong hindi niya ako iniiwasan dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil handa niyang isugal ang sariling buhay niya para mailigtas lamang ako. Doon ko rin napagtantong hindi lang basta pananakot ang ginagawa ni Laraya. Nagsisimula na ang tunay naming bangungot. Diyos ko, Elias! Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Manatili ka lang sa likuran ko, Clara. At kahit anong mangyari, huwag na huwag kang aalis sa kinatatayuan mo. Hanggang kailan mo ba siya ipagtatanggol? Di mo naman siya maililigtas sa habang buhay ah. Humihinga ako. Hindi mo siya mahahawakan. Kahit ako ang maging kapalit, hindi ako uurong. Napakawalang saysay ng sakripisyo mo. Isang tao lang ang pinagpapalit mo sa sarili mong lahi. Hindi siya isang tao lang para sa akin. Siya ang dahilan kung bakit gusto ko manatiling mabuting nilalang. Elias, tumutugo mo na yung balikat mo. Maliit lang to. Mas mahalaga ligtas ka. Huwag mo naman sabihin maliit lang yan oh. Kitang-kita ko nahihirapan ka nang tumayo. Ano ka ba? Aling ko pa, Clara. Hindi pa ito ang oras para bumagsak ako. Elias, sabihin mo itong basto na tugutin mo ang espada sa loob yan, ha? Inihanda at dinasalan ko yan. Panlaban iyan sa masasamang biklong. Salamat, Aling Corazon. Malaking tulong ito para mapahina siya kahit papano. Basta huwag kang mag-atubiling gamitin yan, ha? Mas mahalagang mailigtas mo si Clara. Akala niyo ba mapitigilan ako na sandatang yan? Hindi niya pa rin mababago ang kapalaran niya. Baka nga hindi kita matalo, pero kaya kitang pigilan habang inilalayo sila. Diyos ko, Panginoon, bigyan mo kami ng lakas at tapag sa oras na ito. Huwag mong hayaang manaig ang kasamaan sa baryong ito. Walang silbi ang dasal mo, tanda. Matagal na kaming nabubuhay bago pa itinayo ang kapilyang yan. Ay, matagal na ang lahi ninyo. Pero mas matagal nang umiiral ang pag-asa at pananampalataya. Padre Ben, ilayin niyo na muna si Clara. Kailangan mo tapusin ito bago pa may ibang masaktan. Pero Elias, ngayon mo kami mas kailangan. Sama-sama nating haharapin ang pagsubok na ito. Clara, anak! Ayos ka lang ba? Pagdating ko pala ay naririnig ko ng mga sigawan ninyo. Tay, huwag po muna kayong lumapit. Delikado po rito. Kahit delikado, hindi kita iiwan. Anak kita at responsibilidad kita protektahan. Pero tay, mas kailangan na tulungan ko si Elias. Siya po yung humaharang para hindi ako mapahamak eh. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan ginagawa niya sa atin. Kaya hindi ko rin siya pababayaan. Nakakatawa naman panoorin ang pagmamalasakit ninyo sa isa't isa. Mas lalo akong ginaganahan na sirain niyang kaligayahan ninyo. Hindi mo kailanman maiintindihan ang tunay na pagmamahal ni Raya. Dahil ang alam mo lang
ay pilitin ng isang taong hindi ka naman mahal. Tumahimik ang babae ka. Hindi mo alam kung gaano katagal ko siyang hinintay. Baliwala yung paghihintay mo kung wala namang pagmamahal. Hindi mo pwedeng angkinin yung taong iba naman ang pinipili. Tama na! Ayokong ikaw ang maging dahilan ng galit niya, Clara. Hindi ako natatakot sa kanya, Elias. Basta tatakot ako mawala ka sa akin. Bakit mo ba ginagawa to? Mas madali sanang lumayo ka na lang. Ginagawa ko to dahil mahal kita, Elias. Amin narinig mo, mahal kita. Kung nakatago ang pinararamdaman ko. Ito bang sinasabi mo? Totoo. Hindi ako nagsisinungaling. Tagal na ako naggusto sa'yo, Elias. Kung ganun, Clara, magiging totoo na rin ako sa'yo. Matagal na rin kitang mahal. At ikaw ang dahilan kung bakit mabuting nilalang pa rin ako ngayon. Iniligtas mo ako sa madilim kong mundo. Pero pinili kong ilayo ang sarili ko dahil ayoko madamay ka sa sumpang dala ko. Hindi mahalaga sa akin ang sumpa mo, Elias. Mahalaga, alaman kong mahal mo rin ako. Ang ingay ninyo. Tumahimik nga kayo. Nakakarindi ang landian ninyo. Ito ang nababagay sa inyo. Sandali. Ang kwintas sa suot mo. Ito ba? Regalo to sa akin ni Elias. Imposible. Hindi na pwedeng ibigay sa'yo ang kwintas na yan. Hilaya! Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng mutyang yan sa aming lahi? Iyan ang ipinangako mong magiging handog sa araw ng kasal natin. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Hindi niya sinabi sa akin ang tungkol dyan. Siyempre hindi niya sinabi. Dahil mas pinili niyang ibigay sa'yo ang bagay na para sa akin. Hilaya! Hindi ko pinangako sa'yo yun. Sinunod ko lang noon ang utos ng aming pinuno na ibigay ito sa taong mahal ko. Pero para sa akin dapat yun. Sa akin dapat mapupunta ang mutyang yan. Binigay ko to kay Clara dahil siya ang kailangan kong protektahan ngayon at wala nang iba. Hindi. Huwag mo akong gawing tanga, Elias. Sa lahi natin, ang mutyang iyan ay binibigay lang sa babaeng tunay na pinili ng puso. Kaya mo to binigay sa kanya dahil siya ang talagang mahal mo. Elias, totoo ba yung sinasabi niya? Oo, Clara. Nasa tradisyon namin yun. Kaya pala handa mong talikuran ng lahat para sa kanya. Pati ang pangakong ginawa mo sa aming angkan, itinapon mo. Hindi ko kailanman may papangako ang puso ko sa taong hindi ko naman mahal. Ayoko ipagpatuloy ang kasal na alam ko pareho lang tayo masasaktan. Kumara na, kung hindi rin lang kita makukuha, sisiguraduhin kong wala nang iba pang makikinabang sa'yo. Sa isang iglap, dumiretso si Leraya sa akin habang nakatutok sa akin ang mahahabang kuko niya. Ngunit bago pa niya ako maabot, tumalon si Elias at buong lakas akong itinulak palayo. Ang sumunod na sandali ang nagpatigil ng tibok ng puso ko nang makita kong tumama ang matulis na kuko ni Leraya sa dibdib ni Elias. Parang huminto ang oras nang makita kong tumilapon si Elias matapos saluhin ang pag-atake ni Leraya. Bumagsak siya sa lupa habang patuloy na umaagos ang dugo mula sa kanyang dibdib. Gusto kong tumakbo papunta sa kanya pero nanginginig ang mga tuhod ko sa sobrang takot. Hindi ko matanggap na ang taong buong buhay na nagliligtas sa iba ay siya ngayong nakikipaglaban sa pagitan ng buhay at kamatayan. Diyos ko, Elias, pakiusap naman tumalik ka sa akin. Ayos lang ako, Clara. Ang mahalaga, hindi ka niya sinasaktan. Sabi nga ayos ka lang, kinakaalis pa lang tayo. Sabi mo sugat, nahirapan ka lang. Mas mabuti nang ako lang ang masaktan kaysa ikaw. Hindi ko pinagsisisihan ang desisyon niyon kahit kailan. Tingnan mo ang sarili mo, Elias. Ganyan ang nangyayari sa nilalang na tumatalikod sa sarili niyang lahi. Hindi ko pinagsisisihan ang pinili kong buhay. Ikaw ang hindi marunong tumanggap ng katotohanan. Hanggang ngayon matigas pa rin talaga ang ulo mo. Isang salita mo lang ang kailangan para matapos na ang lahat ng Kahit ito. mamatay ako, hindi kita pakakasalan. Hindi kita mamahalin, Leraya! Nang ganon, wala ka ng pagpipilian pa. Mamamatay siya sa harap mo at ikaw ang may kasalanan nun, Elias. Clara, huwag mo gawin to.
Ayoko ialay ang sarili mo para lang mailigtas ako. Hindi kita hayaang mamatay ng ganun na lang, Elias. Hindi ko kaya makitang mawala ka nang wala akong ginagawa. Clara, makinig ka. Gusto ko lang mabuhay ka. Yun ang hiling ko. Kung sakaling hindi ako makabangon. Hindi. Ano ko sabihin na no? Hindi pa itong katapusan natin, Elias. Kylie Raya! Tama na yung kabaliwan mo. Hindi mo makukuha ang pagmamahal ni Elias sa pamamagitan ng daas. Tumahimik kang babae ka. Wala kang karapatang makialam sa usapan ng aming lahi. Kahit ano pang gawin mong pagpapahirap kay Elias, hindi pa rin yun mababago yung desisyon niya. Hindi ko kailangan ng payo mong babae ka. Ang kailangan ko, si Elias. Hiraya, huwag mong hayaang lamunin ka na gali. May pagkakataon ka pang baguhin ang landas na itinatahak mo. Huli na ang lahat para sa akin. Kinuha na ng babaeng yan ang tanging gusto ko sa buhay. Walang taong maaangkin ang puso ng iba. Kusang ibinibigay ang pag-ibig at hindi pinipilit. Hindi ko matatanggap ang pangaral mo, tanda. Mas pipiliin kong wasakin ang lahat kaysa mawala siya sa akin. Nora, lumayo ka na muna kay Elias. Hayaan mo kami ang humarang habang sugatan pa siya. Hindi, Padre Ben. Hindi ko siya iiwan kahit isang segundo. Anak, naiintindihan ko nararamdaman mo. Pero ayoko pati ikaw ay mapahamak. Kung mawawala po si Elias, wala na rin pong saysayang pagtakas ko. Mas gugustuhin ko na lang pong manatili sa tabi niya. Uling beses na kitang tatanungin, Elias. Sasama ka ba sa akin o pipiliin mong mamatay kasama ang taong yan? Matagal ko nang pinili ang sagot ko. Ang pipiliin ko ay ang babaeng mahal ko at ang baryong itinuring ko tahanan. Pwes, ihanda mo ang sarili mo. Sisiguraduhin kong wala nang matitirang dahilan pa para mabuhay ka. Hindi ako natatakot mamatay. Ang kinakatakutan ko lang ay ang mundo na wala si Clara. Biglang bumalot ang maitim na usok sa buong paligid habang unti-unting nagbabago ang anyo ni Laraya. Humaba ang kanyang mga kuko. Nanglihab ang kanyang mapupulang mga mata at lumitaw ang tunay niyang anyo bilang pinakamalakas na diklong. Doon ko naisip na ang susunod na laban ang magpapasya kung sino ang mananatiling buhay at kung sino ang tuluyan ng mawawala. Unti-unting nabalot ng maitim na usok ang lumang kapilya habang lumalakas lalo ang anyo ni Liraya. Hindi na siya ang babaeng nakita ko nung una, kundi isang mabangis na diklong na puno ng galit at paghiganti. Kahit sugatan, pilit pa rin tumayo si Elias upang harapin ang kapalarang matagal na niyang tinatakasan. Alam kong ang laban na iyon ang magpapasya sa kinabukasan naming lahat. Tingnan mo ko, Elias. Ito ang tunay na lakas ng dugong tinanggihan mo sa loob ng maraming taon. Hindi ako umiwalay sa ating lahi dahil mahina ako. Umalis ako dahil sawa na akong makita ang mga inosente na sasaktan. Mahina ang tingin mo sa sarili mong lahi. Mas pinili mo pa ang taong kailanman ay hindi ka matatanggap. Mali ka. Tinanggap nila ako nang hindi nila alam kung ano ako at tinanggap pa rin nila ako ng mabunyag ang katotohanan. Tinanggap nila ako kahit isa akong aswang. Elias, hindi ka nag-iisa. Hanggat lumalaban ka, nasa tabi mo lang ako, ha? Umatras ka na muna. Ayokong mangyari sa iyo to habang umaharap ako sa kanya. Hindi ako uuro ngayon. Kung iiwan kita sa oras na to, pagsisisihan ko yun habang buhay. Tigas talaga ang ulo mo ha. Pero yun din ang dahilan kung bakit napamahal ka sa akin. Anak, mag-ingat ka. Hindi biro kalaban na nasa harapan ninyo. Opo, tay. Pero hindi ko kayang pabayaan na si Elias sa oras na kailangan niya ako. Oo, sige na, hindi ko na kayo pipigilan. Nakikita ko mahal ninyo talaga ang isa't isa. Salamat po sa mga unawa, tay. Pangako po, ilalaban namin ang buhay naming dalawa. Elias, tandaan mo ang itinuro ko sa'yo. At tunay na lakas ay hindi nagagaling sa galit kundi sa pagmamahal. Hindi ko po yun nakakalimutan, Padre Ben. Yun din ang dahilan kung bakit hindi ko kailanman ginamit ang lakas ko para makapanakit. Kung ganon, huwag mong hayaang kontrolin ka na po. Ipakita mo sa kanya na mas makapangyarihan ka kaysa sa takot. Opo, Padre Ben. Lalaban ako hindi para pumatay, kundi para protektahan ang mga mahal ko. Elias, tandaan mo ang sinabi ko noon. Ang sumpa ng mga diklom ay nababasag kapag pinili nilang isakripisyo ang sarili para sa iba. Kaya pala hindi niyo ko pinagsasalitaan noon. Alam niyo pala ang lihim ng aming lahi.
Hindi pa uli ang lahat, Elias. Nasa desisyon mo pa rin kung anong klaseng diklom ang gusto mong maging. Matagal ko na napili ang landas ko at hindi na ako babalik sa dati kong buhay. Nakakadili kayong pakinggan. At dami ninyong sinasabing pag-ibig at sakripisyo na yan. Pero pare-pareho lang naman kayo mamamatay. Hindi kami natatakot sa pagbabanta mo. Mas natatakot kaming mabuhay na wala kami pinaglalaban. Tapang mo magsalitang babae ka. Mukhang gusto mo talagang mauna sa buhay, ha? Kung ang kapalit ng pagmamahal ay kamatayan, hindi ko yung pagsisisihan. Hindi ko hahayaang mag-isa si Elias sa laban na to. Tama na, Clara! Ako ang harap sa kanya dahil ako ang dahilan kung bakit siya nandito. Ay, sa wakas, nagsalita ka rin ng tama. Halika na. Tapusin na natin ang laban. Isang kondisyon lang hinihingi ko. Huwag mo idadamay ang mga tao sa baryong to. Mamapayag ako. Pero kapag natalo ka, sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. At kapag nanalo ako, aalis ka rito at hindi ka na muling babalik pa. Yun ang magiging kapalit ng laban na to. Sige, tinatanggap ko ang hamon mo. Sa lumang kapila tayo magtatapos kung saan nagsimula ang lahat. Sabay naming tinahak ni Elias ang daan paakyat sa lumang kapilya. Habang sinusundan kami ng iba, doon nakatakdang maganap ang huling labanan. At wala ni isa sa amin ang nakatitiyak kung sino ang makakabalik ng buhay. Ang tanging sigurado ako, hindi na kami uurong sa kapalarang matagal nang naghihintay sa amin. Tahimik kaming naglakad paakyat sa lumang kapilya. Walang nagsasalita, pero ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang namin. Habang papalapit kami, lalo kaming nakaramdam na maaaring ito na ang huling gabing makakasama namin si Elias. Mahigpit kong hinawakan ang kamay niya. Ayokong pakawalan kahit sandali. Kung may mangyari man, gusto kong malaman niyang hindi siya nag-iisa. Dumating ka rin sa wakas, Elias. Akala ko matatakot ka nang harapin ako eh. Hindi ako nandito dahil gusto ko lumaban. Nandito ako dahil gusto ko matapos ang sakit na dinadala nating dalawa. Sakit? Ikaw ang dahilan kung bakit ako nasasaktan. Ilang taon kitang hinintay, pero isang tao lang pala ang pipiliin mo. Hindi ko hiniling kasundo ang ginawa sa atin ng ating mga ninuno. Hindi rin kita nililin lang dahil simula pa noon, sinabi ko nang hindi ko kayang ibigay ang puso ko sa'yo. Ulit-ulit na lang yung sinasabi mo, pero hindi ko pa rin kayang tanggapin. Paano mo nagawang mahalin ng isang taong ilang taon mo lang nakasama? Hindi nasusukat sa tagal ng pagmamahal. Minsan, sapat na ang isang taong nagpapaalala kung bakit gusto mo maging mabuting nilalang. Elias, hindi mo kailangan akuin lahat ng kasalanan. Hindi mo naman kasalanan iba yung pinili ng puso mo eh. Clara, salamat sa pananatili sa tabi ko. Pero kung may mangyari man sa akin mamaya, gusto ko mabuhay ka masaya. Huwag mo naman sabihin na Elias sa para ka nagpapaalam mo. Hindi ako pumunta dito para magpaalam sa'yo. Pumunta ako rito para sabay tayo umuwi. Kaya lumaban ka. Sana ganun nga ang mangyari. Yun din ang pinagdarasal ko simula pa kagabi. Elias, ipagkakatiwala ko sa iyo ang anak ko. Pero gusto ko rin mangako kang ilalaban mo ang sarili mong buhay. Nangangako po ako, Mang Pipito. Gagawin ko ang lahat para matapos na ito na walang ibang nasasaktan. Elias, anak, huwag mo kalimutan ang itinuro ko sa iyo, ha? Hindi ko po yung makakalimutan, Padre. Kayo ang nagturo sa akin hanggat may pag-asa pa. Hindi ako lalamunin ng kadiliman sa paligid. Ay nako, napakarami ninyong dramahan. Akala nyo ba kaya nyong baguhin ang kapalaran sa pamamagitan lang ng pagmamahalan? Hindi namin binabago ang kapalaran. Pinipili lang namin yung tamang gawin kahit mahirap. Dami mong sinasabi. Kaya ka na pinili dahil mahina siya. Nakalimutan niya na ang dugong dumadaloy sa katawan niya. Hindi ako mahina dahil marunong ako magmahal. Mas mahirap mabuhay kung puro galit lang ang laman ng puso mo. Pwes kung ganon, patunayan mo. Ipakita mo kaya mong talikuran ng lahat para lang sa babaeng yan. Sisiguraduhin ko matatapos na to ngayong gabi. Tama na ang usapan. Panahon na paalamin ko sino ang tunay na narapat sa'yo. Kung ganon, umpisahan na natin to. Sa isang iglap, nagbanggaan ang dalawa sa gitna ng lumang kapilya. Umalingaw-ngaw ang malakas na pagsabog at nanginig ang buong burol sa lakas ng kanilang kapangyarihan. Napahawak ako sa dibdib ko habang pinapanood silang naglalaban. Napaatras kaming lahat.
Nang magbanggaan sina Elias at Leraya, ang bawat suntok at bawat sigaw nila ay yumayanig sa lumang kapilya. Hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan, kaya ang tanging nagawa ko na lamang ay taimtim na ipagdasal na sana ay makaligtas siya. Ngunit habang tumatagal ang laban, lalo kong nakikitang unti-unti nang nauubos ang lakas ni Elias. Yan na ba ang buong lakas mo, Elias? Nakakadismaya naman. Hindi ko ginagamit ang lakas ko para pumatay. Lumalaban ako para protektahan ang mga mahal ko. Kaya ka mahina eh. Lagi mong inuuna ang ibang tao kaysa sa sarili mo. Kung yan ang tawag mo sa kainaan, mas pipiliin ko yon. Ayoko maging kagaya mo, ang mabuhay sa galit. Tigilan mo ng pagkontra sa kapalaran mo. Sumama ka na lang sa akin at bubuhayin nating muli ang ating lahi. Hindi na ako babalik sa dati kong buhay. Natagpuan ko na tahanan kung matagal ko nang hinahanap. Tahanay? Ang tinutukoy mo ba, babaeng yan? Oo, hindi lang sa Clara ang tahanan ko, kundi pati ang baryo tumanggap sa akin. Kung ganon, siya ang uunahin kong alisin. Clara, yung ba? O sa lilingon? Hindi kita iiwan! Hindi kita hayang lumaban ng mag-isa! Hanggang ngayon, siya pa rin talagang pinaprotektahan mo. Kailan ba ako pipiliin? Kung may mamamatay man dito, hindi ko ahayaan na kay Clara mangyari yun. Gagawin ko lahat para mailigtas siya. Clara, umatras ka! Bumibigay na kisame ng kapilya! Hindi ko iiwan sila. Anak, mas lalo sa mahirapan kapag ikaw ang napahamak. Magtiwala ka na muna sa kanya. Diyos ko, bigyan mo sila ng lakas. Huwag mong hayaang manaig ang puot ngayong gabi. Padre Ben, ramdam ko na humihina na ang presensya niya. Pero habang buhay pa si Leraya, hindi pa tapos ang laban. Sana kayanin pa ni Elias. Halos ubos na ang lakas niya. Elias, tumudugo na naman yung sukat mo. Pakiusap, pumatras ka na muna sa laban. Hindi pwede. Kapag umatras ako, kayo na ang susunod yung sasaktan. Hindi ko kaya panoorin na unti-unti ka naubos. Elias, layo mo si Leraya sa gitna. Kapag bumagsak ang kisame, matatabunan kayo lahat. Naintindihan ko pa, Padre Ben. Ito na pagkakataon, tapusin ko ang lahat. Uli na ang lahat, Elias. Wala nang makakaalis dito ng buhay. Ganon, sabay nating haharapin ang wakas. Sa isang malakas na banggaan, niyakap ni Elias si Leraya upang mailayo siya sa amin. Kasabay noon ang tuluyang pagguho ng lumang kapilya. Natabunan silang dalawa ng naglalakihang mga bato. Napasigaw ako habang tumatakbo papunta sa kanila. Pero huli na ang lahat. Tanging naririnig ko na lamang ay ang ingay ng pagbagsak ng kapilya at ang katahimikang sumunod pagkatapos noon. Parang tumigil ang mundo ko nang gumuho ang buong kapilya. Hindi ko na narinig ang kahit ano, kundi ang tibok ng puso ko at ang paulit-ulit kong pagtawag sa pangalan ni Elias. Kahit puno ng alikabok at nagkalat ang malalaking bato, tumakbo pa rin ako papunta sa pinangyarihan. Ayokong tanggapin na doon matatapos ang lalaking minsang nagpuro sa akin kung paanong mangarap at magmahal. Elias, nasaan ka? Pakiusap mo, sumagot ka. Ana, tadala. Baka may bumagsak pang mga bato. Wala pa akong pakialam. Hindi ba ako aalis dito hanggat hindi ko nakikita si Elias? At may nararamdaman pa akong bahid ng presensya. Buhay pa si Elias. Pero kailangan natin bilisan. Salamat sa Diyos. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Kaunti na lang. Malapit na natin siya mahanap. Elias, nakikita ko na yung Dumating ka. Akala ko hindi na kita makikita. salita ng ganyan. Ilalabas kita dito kahit anong mangyari. Elias, magtutulungan ka namin hilahin. Nga akong babalik sa di ba? Hindi ko kayang sirain ang pangakong iyon. Susunod mo muna akong tatakutin ng ganito, ha? Sandali. Leraya! Huwag ka na magsalita. Malubahan ang mga sugat mo. Hayaan mo na. Mamdam ko. Ito na, katapos ka. Leraya, hindi ko ginusto ang mga nangyayari sa atin. Sana mamatawad mo pa ako. Hindi ikaw ang dapat humingin ng tawad.
Ako nagkamali dahil inilit ko ang kinin ng isang pusong hindi naman sa akin. Sana noon mo pa inaunawaan. Di sana tayo umabot sa ganito ha. Alam ko, pero huli na nang natutunan ko ang pag-ibig ay hindi pala pinaglalaban gamit ang takot. Iraya, hindi na kita kinamumuhian. Nalulungkot lang ako dahil pinili mo yung ganitong landas. Hindi pa huli ang lahat para humingi ng tawad. Ang pusong nagsisisi ay kailanman hindi huli para sa Diyos. Elias, Clara, patawad sa lahat ng nagawa ko. Pinapatawad na kita. At sana maging payapa ka na. Patawad din ko nasaktan ka namin nang hindi naman namin sinasadya. Sana wala ka nang daling galit sa puso mo. Alam. Ano nangyayari, Elias? Bakit biglang nag-iup yung katawan niya? Ganyan ang nangyayari kapag malapit na kaming mamatay, Clara. Ay, natapos dahil ang lahat. Wala na ako nararamdamang masamang presensya ng deklo. Sa wakas, makakahinga na tayo ng maluwag, lalo ng buong baryo. Clara, may gusto ako sabihin sa'yo. Alam ko na yun. Pero gusto ko pa rin marinig mula sa'yo. Salamat dahil pinili mong mahalin ako kahit alam mo kung ano talaga ako. Elias, hindi kita minahal dahil sa pagkatao mong diklom. Minahal kita dahil sa kabutihan ng puso mo. Kung papayag ka, gusto ko ba kasama ka habang buhay? Alam mo bang matagal ko nang hinihintay na marinig yan sa'yo? Oo, sagot ko, Elias, oo. Mabang unti-unting sumisikat ang araw, kasabay nito nawala ang takot na matagal nang bumabalot sa Barangay del Mundo. Muling naging tahimik ang baryo at magkasama na naming tinuturuan ni Elias ang mga batang nangangarap ng magandang kinabukasan. Doon ko natutunang hindi dapat husgahan ang isang tao dahil sa kanyang pinagmulan o anyo. Ang tunay na pagkatao ay makikita sa kabutihang pinipili niyang gawin araw-araw. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Jen. Sana ay may napulot kayong aral mula sa aming karanasan. Minsan, ang taong kinakatakutan ng lahat ay siya palang handang magsakripisyo para sa iba. Habang ang tunay na halimaw ay ang pusong pinipiling maghari, ang galit at poot. Muli, ako po si Clara at ito ang aking kwento. At yun na nga ang kwento ni Clara at ni Elias. Yes, happy ending, no? Pati ka mong aksyon. At hindi talaga nagtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan, di ba? Kaya naman kung ano man ang inyong favorite part ng ating kwento o ang leksyon na natutunan ninyo, i-comment nyo lang yan sa baba at malay nyo, kayo na ang mapili nating Kayangga of the Day sa susunod nating video. See you on the next one. Salamat. Bye!